2 araw na namalagi si Dino sa kanyang kwarto, pinatay niya ang kanyang cellphone para walang makatawag o makatext. Pinagbilinan din niya si Manong Teban na huwag siyang aabalahin, at kung sakaling may darating na ibang tao sa mansyon ay sabihing nag-out of town siya. Sinamantala niya ang mga araw na yun upang makapag-isip ng maayos. Nagdesisyon si Dino na kausapin si Patricia kinabukasan. Aaminin niya dito ang totoo niyang nararamdaman para kay Annabel, na mahal niya ang kanyang asawa at hindi niya kayang iwan ang kanyang mag-ina. Ipapangako niya kay Patricia na hindi niya papabayaan ang kanyang anak dito, that he will give his unconditional love and full support to their child. Batid niya na iyon ang pinakatamang gawin upang maitama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kaya naman nagpasya na siyang puntahan si Patricia. Hindi na niya nagawang tawagan ito para ipaalam na kakausapin niya ito, dumiretso na agad siya sa mansyon. Nang makapasok si Dino sa mansyon ni Patricia, napansin niya ang isang kotse, nakapark ito sa garahe. Sa tabi nito ipinark ni Dino ang kanyang kotse. Dumiretso na si Dino papasok sa loob ng mansyon, at habang papalapit sa pintuan, may narinig siyang mga boses na tila nagtatalo. Malakas ang boses na nanggagaling sa loob dahil hindi masyadong nakasara ang pinto. Tila pamilyar kay Dino ang boses ng lalaki, at boses naman ni Patricia ang isa. Nang nasa harapan na si Dino ng pintuan, mas nakilala niya kung kanino nanggagaling ang boses ng lalaki, si Mr. Tomaso. Anong ginagawa niya dito? Bakit nandito siya sa Pinas at kausap si Patricia? Naguguluhan si Dino sa inabutan niya. Nagtatalo si Patricia at si Mr. Tomaso kaya hindi tuluyang pumasok si Dino, lalo pang tila napako ang mga paa niya sa kinatatayuan ng malinaw niyang marinig ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ni Patricia, na hindi siya ang ama ng bata. "You cheater," sigaw ni Patricia. "Honey, let me explain. Look, mali ang iniisip mo. What you saw, it's nothing," paliwanag ni Mr. Tomaso. "What do you mean nothing? She hugged you. It's nothing? What do you want me to do? Wait until you kiss her?" Dinuduro ni Patricia si Mr. Tomaso habang sinasabi niya ito. Hinawakan ni Mr. Tomaso ang kamay ni Patricia at dinala ito sa kanyang dibdib. "Honey, listen to me. I haven't seen Mercy in a long time, so that's why she did that. Maybe there's nothing wrong with that because she's my cousin." "What? Cousin? She's your cousin?" Hindi makapaniwalang tanong ni Patricia. Tumango si Mr. Tomaso. "You heard it right, honey, so please don't get mad." Hinalikan nito ang kamay ni Patricia. "I am here to take responsibility for our future child. I have no ring right now, but I promise you I will make it up to you soon. So honey, will you marry me?" Nakita niyang tumulo ang luha sa mata ni Patricia. Niyakap siya ni Mr. Tomaso at yamakap din dito si Patricia. "Yes, honey, I will marry you. I'm really sorry for the trouble." "Oh honey, don't say that." Hindi na hinintay pa ang paliwanag ni Patricia kung bakit nagawa siya nitong lokohin. Malinaw na sa kanya ang lahat. Nagtataka siya dahil sa halip na makaramdam ng galit, mas natuwa pa siya. Mabilis niyang nilisan ang mansyon at dumiretso kay Roland. Halata ang pagtataka sa mukha nito nang makita si Dino. Magulo ang buhok at hindi man lang nakapag-ahid. "Pare, kailangan ko ang tulong mo," bungad ni Dino nang kaharap na niya ang kaibigan. "May problema ba? Anong nangyari sa'yo? Have you looked in the mirror lately? Ano bang nangyayari sa'yo, Dino?" Sunod-sunod na tanong ni Roland. Nag-aalala si Roland para sa kaibigan. Ngayon lang niya nakitang ganito si Dino, hindi ito ang Dino na kilala niya. Nasaan ang Dino na full of confidence at very composed kahit anong gulo pa ang dumating? This is not the Dino. I know, nakaramdam siya ng awa para dito. "Pare, tulungan mo ako," muling pakiusap ni Dino. "Hindi kita maintindihan. Ano ang pwede kong itulong sa'yo?" Nalilitong tanong ni Roland. Ipinagtapat ni Dino sa kaibigan ang buong pangyayari sa kanila ni Annabel at Patricia, at nang maunawaan ang sitwasyon na kinakaharap ng kaibigan, nangako si Roland na tutulungan niya si Dino upang mahanap ang asawa. "Huwag ka mag-alala pare, gagawin natin ang lahat para mahanap si Annabel. Hihingi tayo ng tulong kay Tito Jen." Ang tinutukoy ni Roland ay ang tito niyang pulis, si General Ramon. Mataas ang posisyon nito sa PNP at maraming koneksyon. "Salamat pare," kahit paano ay nabawasan ang bigat ng dibdib ni Dino. Umuwi siyang lulugo-lugo, hindi matanggap ni Dino ang kinahinatnan ng pagsasama nila ni Annabel.
Nang dahil sa kanyang pagseselos, biglang nabago ang lahat, kung kailan kabuwanan pa naman ni Annabel. Gagawin ko ang lahat para mahanap ka, Annabel, hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo nakikita ng anak natin. Ipinapangako kong magiging buo tayo at isang masayang pamilya. Ngunit lumipas ang ilang araw, ilang linggo at ilang buwan ay wala pa ring balita tungkol kay Annabel. Lubhang nag-aalala na si Dino sa kanyang mag-ina. Kumuha na siya ng private investigator ay wala pa rin itong maibigay na impormasyon tungkol sa kanyang mag-ina. Pinuntahan na rin ni Dino ang Auntie Susan ni Annabel pero maski sila ay nagulat sa mga pangyayari, wala silang kaalam-alam na nagpakasal pala ang kanyang pamangkin at ngayon at nakatakdang magsilang ng isang sanggol. Labis-labis ang pangungulila ni Dino kay Annabel, nung unang 3 buwan ay hindi siya tumanggap ng kahit anong trabaho. Marami naman siyang associates kaya ipinaubaya muna niya sa kanila ang pamamahala sa opisina, inilaan niya ang kanyang oras sa paghahanap sa kanyang mag-ina. Naisip ni Dino na kung sakaling naisilang na ni Annabel ang kanilang anak, 2 buwan na ito, babae kaya siya o lalaki, ano kaya ang ibinigay niyang pangalan dito? Sabik na siyang makita at makasama ang kanyang mag-ina. Ngunit makalipas ang 3 buwan na wala pa ring makalap na balita si Dino, napilitan na siyang bumalik sa trabaho at kahit nahihirapan ay pinilit na maging normal ang lahat. Sa kabila nito, patuloy pa rin siyang nakikipag-usap sa private investigator. Pinamanmanan niya ang tahanan ng Auntie Susan ni Annabel, nagbabaka sakali si Dino na alam nila kung nasaan si Annabel at baka inililihim lang sa kanya, subalit bigo siya, baka maaring ang wala rin silang contact kay Annabel, naisip ni Dino. Magkaganon pa man, hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Dino na makakasama na niya ang kanyang mag-ina. Sana ay nasa maayos kayong kalagayan, sorry anak, hindi ka pa nayayakap ni Daddy, sorry Annabel, please come back. Maski si Tina ay sinubukan niyang tanungin kung may nalalaman siya sa kinaroroonan ni Annabel. Wala po akong balita, attorney. Maraming beses na po akong nag-send ng private message sa kanya pero hindi man lang po niya nasin, malungkot na sabi ni Tina. Malungkot na bumalik si Dino sa kanyang opisina, pakiramdam niya ay isa siyang robot na debater sa umaga, focus sa trabaho, pero pagdating ng gabi parang lowbat siya na nakahiga lang sa kama, walang ibang iniisip kundi ang kanyang mag-ina, nakakatulugan na niya ang matagal na pagtitig sa kisame, nananalangin na sana ay makita na niya sina Annabel. 1 taon mula nang isilang ni Annabel ang anak nila ni Dino, ni isang saglit ay hindi nawala sa puso at isip niya ang asawa. Ang anak nilang si Dino Jr. ang nagsisilbing tagapagpaalala na si Dino ang lalaking patuloy niyang mamahalin habang siya ay nabubuhay. Parang pinilas ang mukha ng bata sa kanyang ama. Kahit sinong tumingin ay hindi maipagkakaila na anak ito ni Dino, JJ ang nakasanayan nilang tawag dito dahil sa madalas na tawag ng kanyang yaya. Nang umalis siya sa mansyon ni Dino ay sa Pampanga siya nanirahan. Sa San Fernando isinilang ang ina ni Annabel kaya pinili niyang doon manirahan. May mga kamag-anak pa sila roon kaya hindi naman siya nahirapan. Noong unang dumating siya ay nakituloy muna siya sa pinsang buo ng Auntie Susan niya. Pero dahil malaki ang naipon niya mula sa allowance na dine deposito ni Dino, nakabili siya ng bahay at lupa para sa kanilang mag-ina, at hanggang sa kasalukuyan ay patuloy na nagkakalaman ang kanyang ATM, dinagdagan pa ni Dino ang dine deposito sa kanyang account, malaking tulong ito sa kanilang mag-ina. Hindi totoong walang alam ang Auntie Susan ni Annabel, sa katunayan ay doon siya unang pumunta nang umalis siya sa mansyon ni Dino, ipinagtapat niya ang lahat at sila ang naghatid sa kanya sa Pampanga, ngunit binalaan ni Annabel ang tiyahin na huwag ipapaalam kung nasaan siya, at huwag gagawa ng anumang hakbang na ikapagdududa ni Dino. Inaasahan na niya na gagamitin ni Dino ang lahat ng koneksyon nito para hanapin siya. Nag-deactivate si Annabel ng lahat ng kanyang account sa social media at pinalitan din niya ang kanyang cellphone number. Kamusta na kaya si Dino? Siguradong nakapanganak na rin si Patricia. Mom, isang tawag mula kay JJ ang nakaputol sa pag-iisip ni Annabel. Nang tingnan niya ang anak ay hawak ito ng kanyang yaya habang pilit na tumatakbo patungo sa kanyang direksyon. JJ, sinalubong ni Annabel ng mahigpit na yakap ang anak at ginawaran ng halik sa pisngi. Hingal na hingal naman ang yaya nito sa paghabol kay JJ. Grabe ang likot mo na JJ, reklamo ni Yaya pressing. Mom, muling tawag ni JJ kay Annabel,
Hindi pa masyadong nakakapagsalita si JJ at kakaunti pa ang nasasabi. Naku yaya, basa na ang likod ni JJ. Pakipalitan po muna ng sando, utos ni Annabel, agad namang tumugon ang yaya. Mimi, hotel na sabi ni JJ sa yaya niya. Mimi, muli nitong sigaw. Naintindihan naman ito ni yaya pressing, okay sige magtitimpla na si yaya ng milk, inside na muna, inside. Hindi napigilan ni Annabel ang mapangiti nang marinig ang sabi ni yaya, pinipilit din naman itong kausapin ng English ang anak niya, madalas kasi na kinakausap niya ang anak sa wikang English. Susunod na din sana si Annabel sa anak nang magring ang kanyang cellphone, numero ito ng kanyang auntie Susan kaya sinagot niya agad. Hello, Annabel, boses ng uncle niya, asawa ng auntie Susan niya ang kanyang narinig, ramdam niya agad ang tensyon sa boses nito. Uncle bakit po kayo napatawag? Nag-aalalang tanong ni Annabel. Mabilis ang pintig ng puso niya, si Auntie Susan mo, inatake sa puso, dinala ko ngayon sa hospital. Ho, kamusta na po si Auntie? Anong lagay niya? Saang ospital po ninyo dinala si Auntie? Sunod-sunod na tanong ni Annabel, hindi maitago ang pag-aalala. Pangalawang nanay niya kung ituring ang Auntie Susan niya kaya nakaramdam siya ng takot sakaling may masamang mangyari dito. Inoobserbahan pa, pinalabas muna ako ng doktor. Sige po uncle, luluwas po ako ng Maynila bukas na bukas din, sagot ni Annabel. Nang gabing yun ay agad siyang nag-empake ng mga dadalhin niya papunta ng Maynila, luluwas siya mamayang madaling araw, nagpasya siyang iwan muna si JJ kay Yaya Pressing habang nasa Maynila siya ng ilang araw hanggang makumpirma niyang ayos na ang kalagayan ng kanyang auntie, tiwala naman siya kay Yaya Pressing na mababantayan ng maayos ang kanyang anak. Maagang bumiyahe si Annabel kinabukasan, at dahil mahaba ang biyahe, gabi na nang marating niya ang ospital kung saan dinala ang kanyang auntie. Pagpasok niya sa kwarto ng auntie Susan niya ay tulog ito, tanging ang kanyang uncle ang naiwang nagbabantay. Wala sa Pilipinas ang dalawang anak nila dahil sa US na nakabase kasama ang kani-kanilang pamilya. Ayaw naman nilang lisanin ang Pilipinas dahil mas gusto nila sa sariling tahanan manirahan. Kaya naman walang ibang makakasama ang mag-asawa. Pinauwi na muna ni Annabel ang kanyang uncle upang makapagpahinga ng maayos at nang makakuha ng ilang mga gamit. Kinabukasan na niya ulit ito pinababalik, i-text mo ako agad pag nagising ang auntie mo ha, sabi ng uncle ni Annabel bago lumabas ng ward. Tumango naman si Annabel, ingat po, makalipas ang isang oras, may dumating na doktor para mag-round at routine check-up. Tinanong ni Annabel ang kondisyon ng kanyang auntie. Kamusta po ang auntie ko Dok? Tanong ni Annabel sa nagpakilalang doktor. Base sa result ng kanyang ECG, nagkaroon siya ng cardiac arrhythmia. Baka napagod siya dahil ang sabi ng uncle mo ay nagsumba raw ang auntie mo. Maaaring kaya bumilis ng todo ang pintig ng kanyang puso ay dahil wala siyang hinto o pahinga man lang kahit saglit. Yung mabilis na pagtibok ng puso niya ang naging dahilan kung bakit nahirapan siyang huminga at mawala ng malay. Tumangu-tangu lang si Annabel habang nagpapaliwanag ang doktor. Matatagalan po ba ang recovery ni auntie? Tanong ni Annabel. Hindi naman, in 2-day time ay maaari na siyang lumabas. Kaya mahaba ang tulog ng auntie mo ngayon ay dahil pinainom muna natin siya ng Valium para kumalma at nang makatulog ng maayos. Kailangan lang muna niya ng pahinga at dapat ay alalay lang sa pagsusumba. Everything must be done in moderation, ngumiti ang doktor kay Annabel. Ayon naman pala tita, sumba pa more, pakiramdam kasi ng auntie niya ay malaki na ang itinaba nito. Kaya naman para daw ibalik ang dating katawan ay nag-enroll ito sa isang Zumba class. Kinarir naman pala ang Zumba, hay naku auntie kung alam mo lang ang kaba ko habang nasa biyahe. Kulang na lang lumipad ako sa tindi ng pag-aalala ko. Binigyan ng doktor ang kasamang nurse ng mga instructions habang chin-check ang dextrose na nakakabit sa kamay ng auntie ni Annabel. Nang mapansin ni Annabel na akma nang lalabas ang doktor nagpasalamat siya rito. Maraming salamat po Dok. Walang anuman. Basta sundin lang ang pag-inom ng gamot at tamang pahinga ay mabilis naman ang recovery ng iyong auntie. Pwede na ulit siyang magsumba basta huwag tatagal ng 30 minutes. Tsaka yung maintenance niya ay dapat hindi siya nakakalimot. Pagkasabi nito ay nagpaalam na ang doktor. 2 araw pang namalagi ang auntie ni Annabel sa ospital at nang sumunod na araw,
pinayagan na itong makauwi sa kanilang tahanan. Ibinili ng doktor ang susunod nitong check-up at muling pinaalalahanan ng regular na pag-inom ng gamot. Mrs., huwag po munang magsumba ha, magpahinga po muna. Titingnan natin sa susunod ninyong check-up kung pwede na ulit, pero sa ngayon, pahinga po muna ha. Pangit ngiti lang ang auntie ni Annabel habang nagsasalita ang doktor. Oh auntie, narinig niyo yun, ha, wala munang sumba. Yes, thank you doc, sagot ni auntie Neneth. Pinagpahinga ni Annabel ang kanyang auntie kaya siya ang nagluto ng kanilang hapunan. Habang nasa hapagkainan sila ay nabanggit ni auntie Susan si Dino. Halos buwan-buwan na punta dito ang asawa mo, sabi nito. Correction po, dating asawa, auntie, ex po, sumeryoso ang mukha ni Annabel. Asawa mo pa rin siya, may bisa pa rin ang kasal ninyo dahil hindi pa naman kayo annulled. Naaawa na nga ako sa kanya, determinado siyang mahanap kayo ni JJ, paliwanag ni auntie Susan. Hayaan na lang po natin yun, magugulo pa ang pagsasama nila ni Patricia, ito po ang makakabuti sa aming lahat, sagot ni Annabel. Pero nakikita ko ang sincerity sa kanyang mga mata, pagmamahal yun. Annabel, sigurado ako na pagmamahal yun, tahimik lang na nakikinig sa usapan nila tiyo ni Annabel. Auntie, kung pagmamahal po yun, bakit niya binalikan si Patricia, and worst, binuntis pa niya gayong magkakaanak na kami, pagmamahal ba yun? Bahagyang tumaas ang boses ni Annabel, okay, andun ako. Pero bakit hindi mo man lang siya bigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag? May karapatan din naman siyang makilala si JJ. At karapatan din ni JJ na makilala ang tunay niyang ama. Sana naman huwag mong ipagkait, yun sa kanilang dalawa. Giit ni auntie Susan, sa makalawa po ay babalik na ako ng Pampanga. Tutal andito na rin lang po ako, sasaglit na rin ako sa mall bukas para ipamili ng gamit si JJ. Masisikip na kasi ang kanyang mga damit at sapatos, sa halip ay sagot ni Annabel, ayaw na niyang pag-usapan si Dino. Walang nagawa si auntie Susan kundi pagmasdan si Annabel, nalulungkot siya sa sinapit ng kanyang pamangkin, batid niyang mahal nito si Dino, ngunit duwag ang kanyang pamangkin, hindi nito kayang ipaglaban ang pagmamahal para sa asawa.